walking with it. Everyone, good evening. I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. So kararating ko lang galing school, tapos ayan nga sinundo ko sino kasi nag-swimming siya. So ngayon nagsho-shower na siya. So hinihintay ko para sabay na kami umakyat sa taas. So, ayun nga, ang chika natin today kasi may nagtatanong sa akin, Mama Sam, tingin mo, sino ba talaga ang dapat? Paano pag nagtapat daw si Atisa at saka si Alexis sa Miss Universe Philippines? At tingin ko daw ba, si Atisa Manalo ba yung ipinapakita na teaser dito sa Miss Quezon City Province? Alam niyo, sa totoo lang, obviously, na si Atisa Manalo yon. Si Atisa Manalo kasi parang nababalitaan ko na nagtitrain na nga daw to ng todo-todo para sa kanyang competition sa Miss Universe Philippines. So, yung pa-teaser nila na catwalk or pasarela na talaga naman nakita nyo kung paano palang ipitik niya yung paa niya. Diba? Well prepared. Diba? Ako, to be honest, si Atisa Manalo, alam ko naman na hindi naman yan lalaban ng ganun-ganun lang. Yung tipong parang wala lang ginagawa. So, kilala natin si Atisa Manalo na pag sumalang yan sa isang beauty pageant ay talaga namang pinaghahandaan niya ng bonggang-bongga at ibinibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa competition. So, subok na natin yan at hindi na question yan, hindi na bago sa atin yan. Kasi si Atisa kasi kilala natin kung paano siya mag-compete talaga sa isang national at saka sa international pageant. Nakita natin kung paano siya gumalaw noon sa Binibining Pilipinas. Imagine mo, sa Binibining Pilipinas, unang salang pa lang niya sa national pageant ay talagang corona na kagad. Isang major crown kagad ang nakuha niya. At hindi biro yon na maging first siya, kumbaga parang first runner-up sa Miss International. So, ibig sabihin, yung napatunayan niya doon sa pageant ng Miss International ay isang malaki talagang achievement yon para sa isang kandidata na katulad ni Atisa Manalo. Kumbaga parang it's not a big joke, it's a big achievement talaga na hindi mo ko questionin eh. So, ibig sabihin na may ibubuga talaga ang babaeng to. So ako, para sa akin, nakita nyo naman kung paano siya naghanda at nag-prepared sa laban niya sa Miss International. Talagang yung determinasyon, yung kung paano siya umeksena, kung paano yung mga ganap niya, talaga namang 100%, di ba? Kahit naman ako noon nagulat din ako sa galawan ni Atisa na parang sabi ko, wow, ang galing naman ni Atisa Manalo. Actually kasi nung lumalaban siya sa Binibining Pilipinas, hindi ko siya masyadong type. But yung nanalo siya ng Binibining Pilipinas International, sabi ko, nanalo kaya to sa Miss International? Kasi di ba parang kilala natin na ang susundan niya ay si Kylie Versosa. Kasi 2016, 2017, hindi tayo nagwagi. So 2018, sabi ganun, mananalo daw. Pero na-surprise ako doon sa galawan niya sa Miss International at talagang yung narating niya, first runner-up, sabi ko, wow, nakaka-proud si Atisa Manalo. At ang pinaka-gusto ko kay Atisa Manalo, yung the way kung paano siya magsalita nung bumalik siya galing Miss International, na sinabi niya na akala niya prepared siya sa kanyang compete na 100%, yung pala kulang. Siguro daw kung sinagad niya yung sarili niya, baka mayroon daw siyang nakuha. Baka siya daw yung nakakuha ng corona. So, napakagandang motivation nun sa lahat ng kandidata na you have to train talaga pag lumalaban ka sa isang beauty pageant. So, 2020, inabangan natin si Atisa Manalo dahil sinabi nga natin na mukhang lalaban siya kasi nagpasa siya ng documents pero hindi siya natuloy. So, etong time na to, eto na talaga yung pagbabalik ng isang Atisa Manalo mula sa mundo ng beauty pageant. Ako masasabi ko, pwede ba si Atisa Manalo talagang manalo ng Miss Universe? I think so. Hindi imposible. May ganda ang isang Atisa Manalo, yung ibubuga talaga yung ganda na pwede mo itapat sa lahat. May katawan ng isang Atisa Manalo and then magaling. Kumbaga,
nakikita ko na total package kasi ang isang Atisa Manalo. And then you cannot say na, ay naku, hindi mananalo yan kasi hindi mo naman alam kung ano ang destiny talaga niya, di ba? So malay mo, siya pala ang hinihintay natin na ikalimang corona. Kung ako tatanungin mo, naniniwala ako kay Atisa Manalo at kung ilalaban si Atisa Manalo sa Miss Universe, to be honest, wala akong duda. Hindi ko siya pagdududahan na, ay nako baka hindi yan gumalaw doon, nako baka hindi yan manalo doon, napaka-imposible. Kasi si Atisa Manalo kasi, alam ko kung paano magtrabaho at minsan niya na ako napahanga ng paulit-ulit. Hindi lang minsan, paulit-ulit niya ako napahanga. Yung lumabas siya doon sa Binibining Pilipinas, yung lumabas siya sa Miss International, at talagang minsan niya na ako napahanga sa international pageant. Kumbaga parang bakit ko pagdududahan kung malayo naman ang narating niya, di ba? So, syempre, walang kasiguraduhan na siya na nga ba ang magmi-Miss Universe. Pero malakas yung laban kasi kung beauty ang pag-uusapan, may ibubuga. So, sinasabi nila si Celeste Cortez nga, ipinadala natin na may beauty pero hindi pumalo. Na beauty queen din sa Miss Earth na nag-top 8 sa Miss Earth. Iba si Celeste, and then kung ikukumpara ko naman talaga si Celeste sa mga beauty queen, I think nagkulang si Celeste sa tamang preparasyon talaga niya. Kumbaga parang andun lang siya na sige lalaban lang ako, ganon. Sige ako na yung Miss Universe Philippines. Kumbaga sumugal tayo kay Celeste because of her beauty. Pero ano ba ang hinanda talaga ni Celeste pagdating sa competition? So I think nakulangan ako kay Celeste sa kanyang determinasyon to become a Miss Universe Philippines. Para i-presentative natin sa Miss Universe. Kumbaga parang yes, ginawa niya yung part niya, pero yung part lang na parang hindi naman 100% talaga na masasabi mo na well prepared siya. Kasi kung ikukumpara mo si Michelle D at ikukumpara mo yung ginawang preparasyon ni Michelle D at saka ni Celeste Cortez, ang layo, di ba? Wala ka naman nakitang transformation na nakita mo kay Celeste. Kasi si Michelle D talaga, yung transformation niya talagang nandoon at wow, talaga lumaban. And I think kung gagawin to ni Atisa Manalo, yung transformation, I think she inspired. I think nakita niya na yun kung ano yung trabaho ni Catriona Gray, ano ang trabaho ni Pia Wurtzbach, ano ang trabaho ni Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. And then may tuturing ko talaga na si Celeste, si Atisa is one of the biggest candidates talaga. Kumbaga parang malaking kandidata si Celeste Cortez, si Atisa Manalo. At hindi to basta-basta. So yon. So ngayon, sabing ganon, sino daw ba ang better? Si Alexi ba o si Atisa Manalo? To be honest ko, ako tatanungin nyo. Syempre magkaiba sila. Si Alexi is baguhan. Si Atisa is well experienced. Syempre mas gusto mo na sumugal doon sa alam na mismo talaga nila yung gagawin nila pagdating sa competition. But you cannot underestimate Alexi. Kasi si Alexi kasi well prepared din pagdating sa competition, but hindi mo lang alam kung sapat ba or tama ba yung pagpiprepared nila kung sakasakali. Kasi syempre baguhan. But ikukumpara ko si Alexi, bakit naman si Beatrice Luigi Gomez wala namang experience sa international pageant. But Beatrice Luigi Gomez, isa na siyang veterana talaga na nagkukumpit sa beauty pageant. So, yun ang advantage. Kasi si Beatrice, hindi pa siya nakakalaban ng international pageant, hindi siya lumalaban ng national pageant, but sa probinsya nila, lahat ng pageant doon nilabanan niya. And she know how to compete talaga on stage kung paano siya nagiging halimaw. Kumbaga parang pag pinagalaw mo siya sa stage, nagto-transform talaga siya to how to make a more beautiful performance. So sana ganun din si Alexi. Si Alexi kasi ang nakikita ko, binibuild kasi as a beauty queen. So tinatrabaho siya, tinatransform siya, or pinag-aaralan pa nila.
So, ayun yung mahirap kasi syempre susugal ka, para kay Alexi. Kaya lang kasi yung package kasi ni Alexi, it's a good package. Kumbaga kung titignan mo siya, talagang may ibubuga, puwede mong ilaban, pero kailangan paghandaan ng todo-todo. And then pangalawa, sabi ko nga, ang styling ni Alexi is iisa lang kasi ang puwede mong gawin sa kanya, or else kapag pinahaba mo na ang buhok niya, parang feeling ko hindi na siya masyado kakabog kasi kaya siya kumakabog, kaya siya nagiging strong, look strong because of her cut ng hairstyle niya. Pero kasi kung para mawala sa ano ni ano, kakalbuhin mo talaga siya ng bonggang-bongga para mas lumabas yung pagiging unique niya as a ano. Kasi pag pinahaba mo, marami naman kasi lumalaban na black beauty din sa Miss Universe na magagaling din magsalita, na magagaling din ano. So, she's an ordinary na pagdating doon. Kumbaga, parang pag dinikit mo na siya sa lahat ng mga black women, ano ang magiging special sa kanya? So, parang it's almost the same lang na mangyayari kasi syempre parang um, ano kumbaga parang kailangan talaga mag-focus sila sa kung ano yung magiging looks niya at ano yung style niya to become a strong woman. Kasi kung pahabain mo yung buhok niya tapos ilalaban mo doon, baka meron pang mga black beauty talaga na ano. Kasi experience natin, ang daming black beauty na lumalaban na maganda naman, di ba? Pero hindi sila kumakabog. So, ano ba ang pagiging special kay Alexi? I think yung pagiging dugong Pilipino niya. Ayun yung magiging isa sa mga asset niya or magiging isa sa mga bala niya. Then, pangalawa, I think, yung, ayun nga, yung hairstyle. So, kailangan siguro baguhin nila, kalbuhin nila, or something na parang kakaiba. So, ayun. Kasi pag pinahaba mo, hindi ko alam kung magiging X factor pa ba yung dating niya, 'di ba? So, yon. So, parang feeling ko naman si Alexi talaga kailangan lang i-train ng todo-todo. And I think pwede siya sa Miss Universe din. But depende 'yon kung paano niya tatalunin ng isang Atisa Manalo sa competition ng national pageant. Kung ito ba si Atisa Manalo ay kaya niyang gibain ng ganon talaga. So, magkakaalaman niya sa Miss Universe Philippines. Pero kasi, tulad nga ng sinabi ko, mahirap tong si Atisa Manalo gibain, lalo na kapag nagtrabaho sila. But hindi ko pa sure kung kasi ang dating ni Atisa Manalo, kung ganyan lang na makikita natin na parang wala namang something special, wala namang something na wala, matatalo siya ni Alexi. Kasi si Alexi, powerful yung dating Pero kapag nagtrabaho si Atisa, tapos nag-transform siya ng bonggang-bongga, ayun, medyo, ayun, delikado do si Alexi. But, ang masasabi ko, kung sino sa kanila ang dapat ipadala sa Miss Universe, alamin natin yan sa Coronation Night. And then, kung sino ang dapat manalo sa kanila, give time for them muna na makapag-prepared para sa national pageant. And then, makita natin kung sino ang gagalaw na, alam mo yun, may pasabog. Di ba? So, yun. But, trust them. And then, good packaging to. Itong dalawang to. Kung ilalaban sila sa Miss Universe Philippines for 2024. So, yun. Ay, nako, ang hirap, no? Kasi parehas ko silang gusto. Parehas ko silang, bet. But, tignan natin. So, kung ano yung ipapakita nila. Siyempre, malaki yung hamon kay Alexi kasi siyempre baguhan. Kawawa naman. But, naniniwala ako na hindi yan sa baguhan. Doon yan sa performance na kung paano niya kakabugin ang lahat. Diba? So, yon, mali mo. Biglang mauwi niya yung corona ng Miss Universe Philippines. So,
exciting to. So, yon. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe, i-click at i-click yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa taas. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.